Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. For today's video, I'm gonna show you how to generate digital TIN ID for free using Orus account. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Naglabas na ng Digital TIN ID ang Bureau of Internal Revenue. Ito ay libre at madadownload mo ito sa Orus account ng taxpayer. Ang isa sa layunin nito ay mabawasan ang mga pumipila sa BIR branch at makatulong din ito para maiwasan ang mga fixer at paglaganap ng fake TIN ID dahil pwede ka nang kumuha online. Reminder lang Beb, para makakuha ng Digital TIN ID, dapat ay may Orus account ka. Para po sa mga hindi pa nakapag-create ng account sa Orus, kailangan mo lang mag-fill out ng Registration Update Sheet or S1905 form para ma-update ang email address at iba pang personal information. Then pwede mo itong ipasa personally or mag-email sa RDO branch kung saan ka naka-registered. Hanapin nyo na lang po sa playlist ko ng BIR ang tutorial video kung paano mag-create ng Orus account para sa employer at individual taxpayer. Nasa description box ang link. Another thing, make sure na may ready kayong ID photo at white background na naka-JPEG image ito na hindi lalagpas sa 10 MB dahil ito ang magsisilbing ID photo mo sa Digital TIN ID kapag nag-generate ka. Shoutout nga pala sa mga nagko-comment kaya ako ginawa itong video. At ito ang mga comment nila. Hi po, ask ko lang po, paano po kaya mag-generate ng digitized TIN? Hindi ko po siya ma-generate although may Orus account na ako. Nakapag-registered na ako sa Orus, hindi ko naman ma-avail yung online ID. Very informative. Sana meron din po kayong tutorial for individual taxpayer. Thank you po. Now, let's do the Digital TIN ID. Go to BIR website. Sa drop-down menu, select Use BIR e-Services. Then, click Orus. Next, select New Registration and select as a non-individual. Proceed tayo dito sa lower page. Click Login to Orus. Or di kaya pwede ka namang mag-direct na i-click ang login dito sa itaas. Input the credentials login. And tick box sa I'm not a robot. Then, click Login. Upon successful login, madadirect tayo sa dashboard ng Orus account. So ito ang mga features na meron ang taxpayer individual account. For secondary registration, update information, Form 1902 registration, register branch or facility, get your digital TIN ID, and TIN inquiry. For today's video, itong Get Your Digital TIN ID ang gagawin natin and click this. Basahin lang itong basic information guide step para magkaroon ng Digital TIN ID. After reading, click View Your Digital TIN ID. Next step, kailangan na nating mag-upload ng photo at ito ang magiging profile photo or ID photo natin sa Digital TIN ID. By the way, Beb, ito ang sample ng front page ng Digital TIN ID. Kapag in-scan itong QR code natin, lalabas ang legit information na nakaregistered sa BIR. Dito naman nakalagay ang TIN number at complete name ng taxpayer. Sa backside naman ng ID, makikita ulit ang QR code together with your photo. Then, naka-indicate din po dito ang TIN number, RDO branch kung saan ka naka-registered, name ng taxpayer, at TIN ID issue date kung kailan at anong oras na generate ang inyong Digital TIN ID. Now, para makapag-upload ng profile photo, i-click lang po itong Add Photo
Then, take note sa prompt photo guidelines. Dapat ang photo nyo ay naka JPG or JPEG or di kaya ay PNG file. Dapat hindi lalagpas ng 10 MB ang size ng photo. Dapat ang i-upload nyo na 1x1 photo ay may white background at walang border. At syempre dapat ito ay latest photo, at least 6 months. And lastly, dapat presentable kayo tingnan sa photo. Gaya ng nakaharap lang sa camera ang face nyo at hindi naka-side view na parang nagsiselfie lang. Hindi dapat naka-wacky face, pero pwedeng mag-smile basta wag naman kita ang lahat ng ngipin. Pabebe smile lang pwede na. Dapat kita din ang ating mga tenga, pero pinapayagan din po ng BIR ang mga may takip bilang paggalang sa ibang relihiyon. Para naman po sa mga may singkit na mata, konting tiis lang po sa pagmulat pa ng maigi sa ating mga mata. Hindi rin po pwede ang may mga accessories gaya ng salamin, headset, or face mask. Paalala ko lang Beb, dapat tama or ang mismong taxpayer photo ang i-upload dahil ang mga gagamit ng ibang photo or ibang picture na hindi mismong taxpayer ay mapaparusahan. Kung okay naman ang reminders ng BIR para sa profile photo na i-upload natin, click proceed. At iselect lang ang photo na ilalagay nyo. Ayan, uploaded na. Now, click Generate TIN ID. Beb, once na i-confirm mo ito, after 30 days ka pa ulit pwedeng mag-change ng photo or mag-update ng digital TIN ID mo. So after 30 days ka ulit maaaring mag-generate. Kung agree ka sa terms and condition, i-tick mo ang box na ito and click Confirm. Here we go! Successfully generated digital TIN ID. Ito ang front page ng ID at ito naman ang backside ng ID. If ever na naka 30 days na kayo after issuance ng digital TIN ID nyo, kung mag-update kayo, i-click nyo lang itong Update Digital TIN ID. Hindi na kailangang i-print itong digital TIN ID. Kung may physical TIN ID ka naman, valid pa rin po ito. Parehas po itong magagamit bilang valid government-issued ID. Now, i-click lang po itong Download Digital TIN ID para may soft copy tayo. Beb, kung nasa homepage kayo ng portal nyo at gusto nyong makita ang digital TIN ID nyo, pwede nyo po itong i-click. Or ito, then madadirect na kayo sa digital TIN ID nyo. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala nyo sawang pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko gaya nito. Thank you and God bless. Follow for more.